Pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Hello po sa aming mga minamahal na taga-subaybay ng ating programang Araw-Araw na Pagpapala. So ang pagpapala po ng ating Panginoon ay sumainyong lagi. So tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, salamat po muli Panginoon. Sa araw na ito, na muli Diyos kami ay nagkasama-sama at muli po Panginoon makakapakinig ng salita mo. Salita mo, O Lord God, na nagbibigay kalakasan sa bawat isa sa amin. Salita mo na nagiging pagpapala sa bawat isa. Salamat po Lord, in Jesus' name we pray. Amen, amen. So yun, so sa araw na ito ay itutuloy ko po yung na-share ko last time na mga benepisyo ng pananalangin. So balik-aralan po natin yung mga na-share ko last time. So yung number 1 po na naibahagi ko ay habang tayo po ay palaging nananalangin ay mas lalo po tayong nagiging close sa ating Panginoon. At yung number 2 naman po, through prayer ay nababawasan po ang ating alalahanin kung tayo ay may daladalang alalahanin o sitwasyon na pinagdadaanan. At ang number 3 naman po, sa pamagitan po ng palagi nating pananalangin, ay mas lalo at palagi po tayong nakakapagpasalamat sa ating Panginoon. Na kahit kung minsan ay hindi maganda ang ating nararanasan, ay mas pinipili pa rin po natin na tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. At yung number 4 naman po, sa pamagitan po ng ating paglapit sa Diyos o pananalangin, ay hindi po natin nakakalimutang isama sa panalangin ang ating mga masabuhay, mga kaibigan, kapitbahay, at maging ang ibang tao. At ngayon naman po ay ibabahagi ko o dadako naman po tayo sa ikalimang benefits of prayer. So sabi po dito, hear from God. Yun po ang ikalima. So hindi lamang po natin nararanasan ang presensya ng Diyos kapag tayo ay nananalangin. Ngunit maaari po tayong makipag-usap sa Kanya. Malimit po nating nagagawa habang tayo ay nagpipray at nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon at inilalapit din po natin ang ating mga kahilingan sa Kanya na minsan ay nakakalimutan po nating makipag-usap sa Kanya o nakakaligtaan po natin na pakinggan kung ano man ang sasabihin sa atin ng ating Panginoon. So ang Biblia po ay gumawa ng ilang pangako tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag tayo po ay nananalangin o lumalapit sa ating Panginoon na tayo ay naghihintay ng sagot. Sabi nga po sa Lucas 11:10, sabi po dito, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang bawat humahanap ay nakakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Amen. So, yung ika-6 naman pong benepisyo, sabi po dito, put off temptation. So, marami pong tukso sa ating paligid na kapag medyo mahinahin na tayo, na kahit sabihin mo na tayo ay Kristiyano, na tayo ay kumilala sa ating Panginoon, ay madali o pwede tayong madala ng tukso. Kahit nga saan ka mapapunta, ang tukso ay nandyan lamang. Tama po ba? Saan ka man magpunta? Kahit sabihin mong ikaw ay nakakinilala mo ang Panginoon, tinanggap mo ang Diyos, ikaw ay Kristiyano, kapag medyo mahina-hina po tayo ay madaling makagawa ng hindi nais ng ating Panginoon. So ang isa po sa pinakamahusay na paraan upang maiwasan po natin ang tukso ay sa pamagitan po ng pagbaling natin sa ating Diyos at sa pamagitan po ng paggugol natin ng oras ng pananalangin. Napakalaki po ang nagagawa kapag ganito ang ginagawa natin. At once na tayo po ay palaging nananalangin o talaga naman pong naglalaan tayo ng oras ng pagpipray, kinakausap natin siya, umasa po tayo na tayo ay malalayo o maiiwas sa anumang tukso. Malalayo tayo sa anumang gawa ng kaaway. Amen po ba? So alin po ang pipiliin natin?
Siyempre kung ako, ah, ayoko po na kung ako ang pipiliin ko siyempre yung tayo ay naiiwas sa anumang gawa ng hindi maganda, tama po ba? Kaya dapat tayo po ay palaging lumalapit at naglalaan po tayo ng oras sa ating Panginoon. The more na tayo ay lumalapit, the more na tayo naglalaan ng oras, kahit ano pang mga pakanan ng dyablo sa paligid natin, tayo ay naiiwas. Tama po ba? Ang pananalangin po ay isang susi para tayo ay makaiwas mula sa gawa ng mundo. Sabi nga po sa Colossus 3:2, ang sabi po dito, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Praise God. At sabi pa rin po sa Filipos 4:8, sabi po dito, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Amen. So kapag ito po ang palaging nasa isip natin at palagi tayong nananalangin, ay maiiwasan po natin ang anumang gawa ng tukso. Amen. And lastly po, so ito pong pananalangin natin ay napakarami pong benepisyo ang talagang matatanggap natin kung talagang nagiging habit po natin ang pagpipray. Amen. At yung last naman po na isi-share ko, ay ito po, bring about miracles. So sa pamagitan po ng ating pananalangin, ay ito po ay pwedeng magdulot ng himala. Through prayer ay gumagawa po ang Diyos ng himala. Naniniwala po ba kayo doon? Ako po, talagang naranasan ko po na sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pagdulog sa ating Panginoon, yung inilapit ko po at nanampalataya ako ay talaga naman pong gumawa ng himala ang ating Diyos. So sa pamamagitan po ng ating pananalangin, kung tayo ay may pananampalataya, ang mga may sakit ay napapagaling po ng ating Panginoon. Yung relasyong nasira po ay naaayos po ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating paglapit sa Kanya. At maging yung pagkagipit po natin sa pera, kayang-kaya pong gumawa ng Diyos, natugunin at gumawa ng himala. At marami pa pong ibang mga pwede nating pagdaanan na kapag ito ay inilalapit at idinudulog natin sa ating Diyos, ay siya po ay tinutugon ng ating Panginoon at gumagawa po siya ng himala sa buhay natin. So makapangyarihan po talaga ang pananalangin. At alam niyo po ba, yung ginagawa nating pagpipray, at kung tayo po ay seryoso na lumalapit sa ating Diyos, na may kasamang pananampalataya, umasa po tayo na kayang-kayang gumawa ng ating Panginoon ng himala sa buhay natin. Malaki po ang nagagawa ng pananalangin. At the same time, alam niyo po ba na malaki din po ang nagagawa ng pananalangin ng sama-sama or ng corporate prayer. Yung ikaw ay may mga kasamang nagpipray. Sabi nga po sa Mateo 18:20, sabi dito, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkatipon sa pangalan ko, naroon ako kasama nila. So mahalaga din po na tayo ay nagkakaroon ng sama-samang pananalangin. Sinabi nga po na kung saan may 2 o 3, nandoon po ang ating Panginoon. Makapangyarihan po ang ating ginagawang panalangin. Kaya dapat po na lagi tayong maglaan ng oras ng pananalangin. At kapag nagkakasama-sama po ng pananalangin, ay meron po itong supernatural na kapangyarihan. So, hindi lamang po na tayo ay mananalangin ng individual, kung meron pong mga corporate prayer na nagaganap o ginagawa, gawin din po natin. Dahil ito nga po ang sabi, ito po ay merong supernatural na kapangyarihan. Amen. So sa buhay po natin, sa aking buhay, sa iyong buhay, bilang isang Kristiyano, nais mo bang gumawa ng miracle ang ating Panginoon sa buhay mo? O kung ano man ang panalangin mo sa Kanya, o kung ano man ang mga
hinihingi mo sa ating Diyos pa para itong mga benepisyong ito na nabanggit ko, ito ay mararanasan mo kapag tayo ay palaging lumalapit at nananalangin sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Lagi tayong lumapit sa ating Diyos. Nang sa ganon ay mabawasan kung ano man yung anxiety na palagi tayong yung anxiety na dala-dala natin kapag tayo ay lumapit, dumulog sa ating Panginoon, ito po ay nababawasan yung alalahanin natin. At mas piliin po rin po natin na tayo ay palaging magpasalamat. In any situation, tayo ay laging magpasalamat sa ating Panginoon. At piliin pa rin po natin na habang tayo ay nananalangin, ay pakinggan natin ang sinasabi ng ating Panginoon kapag tayo ay nananalangin. At sa pamagitan ng pananalangin natin, maiilayo po tayo ng anumang mga tukso. Through our prayer, ay hindi po tayo basta-basta nadadala ng mga tukso sa paligid natin. So, yun po ang mga benepisyong na ibahagi ko sa araw neto. At ako'y naniniwala na sa pamagitan ng pananalangin ng bawat isa, ito ay ating matatanggap itong mga benefits na ito. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po Lord sa araw neto, O Diyos. Salamat po Ama sa katuruan na binigay mo po Panginoon sa amin, O Lord God, na tunay nga Panginoon na sa pamagitan ng aming pananalangin, sa pamagitan ng aming paglapit palagi sa iyo, O Lord God, ay may mga benepisyo kaming matatanggap, O Lord God. Kaya salamat po Lord na hindi po kami Panginoon magsasawa, O Lord God, na lumapit, dumulog, manalangin sa iyo, O Lord God. Salamat po Lord na through our prayer Panginoon, ay tunay nga Ama nararanasan namin Panginoon, O Lord God, ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, Lord God. Lord, nababawasan Panginoon yung aming alalahanin, O Lord God. And through our prayer, Panginoon, dalayan po namin, Ama, na habang kami ay lumalapit at dumudulog sa iyo, Lord God, kung ano man ang maranasan namin, ay palagi po kami magpapasalamat sa iyo, O Diyos. Kaya salamat po, Lord, sa lahat ng bagay na ginagawa mo po sa amin, O Lord God. Salamat po, Ama, na sa pamagitan ng aming pananalangin, O Lord God, ay nailalayo mo po kami, Ama, sa anumang gawa ng hindi maganda na aming nakikita araw-araw, O Lord God. Kaya salamat po, Lord, sa araw na ito, Diyos, at sa katuruan mo po, Panginoon, patuloy po namin itong mai-apply sa aming mga buhay, O Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So yun, maraming salamat po and God bless us all. Naranasan